It is finished. Amen. God is good all the time. Salamat, Panginoon Diyos. At pinagtagumpay mo po ang aking labadami labango ngayong umagang ito ng Biyernes ng umaga. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayun. Bakit natin pinasasalamatan ng Diyos? Simple lang. Siyang nagtagumpay para sa akin. Amen. Bakit po sa pinasasalamatan? Dapat lang. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 16, 17, 18. Salamatan natin siya. Ha? Kaya na lang po para may sampay naman Mr. Baby Mia. So, ayusin lang natin. Senior citizen po ako. 64. Stroke nose. 6 years. 5 months. Losoken. So, tapos na po. Sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Kaya, nagtagumpay na naman po ngayong umagang ito. Ang tagumpay po ito ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, unang Korinto, chapter 15, verse 57. Kaya dapat lang napasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang gawa. I can do things, all things, through Christ. Amen. Kaya kong gawin ang lahat sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kung wala po ang pagtitiwala sa Diyos, yung totoong nagtitiwala, yung iba, malayo yung paniwala Kagaya ng isang stroke. Kagaya ng isang stroke. Matagal ng stroke. Sa tingin niya, wala pang ginawa ang Diyos sa buhay niya. Tingnan niyo po yun Matagal ng stroke. Ang tingin niya, wala pang ginawa ang Diyos sa kanya. Maling paniwala. Sabi ko, hindi mo lang ma-appreciate ang gawa ng Diyos. Araw-araw kang binibigyan ng buhay ng Diyos, hindi pa ba sapat yun? Meron pang isang stroke, sabi niya, kaya ako na-stroke, pinarurusahan ako ng Diyos. Pati Diyos, dinamay.
Sabi ko, hindi nagpaparusa ang Diyos sa taong buhay. Yung pala, hindi pa siya nai-stroke, ang daming bisyo. Kaya sabi ko, kaya ka pala na-stroke, marami kang bisyo. Tapos, pati Diyos, dadamay mo pa. Yan na lang problema sa tao. Yan lang araw-araw, natutulog ka, gigising ka ng Diyos. Ano pa bang gusto mo nun? Para baga kung utusan nila yung Diyos, parang katulong. Sabi pa nung isa, sana sa susunod tatawag na ako. Sa susunod na tumawag ako sa'yo, maayos na ako. Ay, baka klaseng kaisipan ng mga taong ganyan. Hindi nga na nila mapasalamatan ng Diyos eh. Kinikriticize pa nila ang Diyos. Hindi nila alam, bawal yun. Kung talagang nakakaintindi ka sa Diyos, hindi ka man dapat magreklamo sa Diyos eh. Bakit? Tayo naman may kasalanan eh. Kinalaman yan Diyos sa stroke. Kaya ka na-stroke, hindi ka maingat sa pangangatawan mo, sa pagkain. O, tanungin yung doktor. Ang doktor, pakipaliwanag yan eh. Tayo may problema, hindi Diyos. Eh, lahat naman ng tao nagkakasakit eh. Lahat ng tao mamamatay. Kaya sabi nila ng iba, nung magkasakit, lumapit sa Diyos. Nung wala sakit, walang panahon sa Diyos. O, kita nyo. Napakabuti ng Diyos. Araw-araw, inaalagaan tayo. Kung kakain ka lang, hindi ka nagpapasalamat sa Diyos. Eh. Yan, kawalang yaman eh. Sa totoo lang. Dapat bago ka sumubo ng pagkain, pasalamat ka muna sa Diyos na binigyan kanyang pagkain. Mateo 6:9 at 11. Ama namin, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Nilalaan ka ng Diyos pagkain, hindi ka marunong magpasalamat. Tapos ikaw pa yung nagre-reklamo. Pagka nagkaroon ka ng sakit, kasalanan pa ba ng Diyos? Kasalanan natin yan. Ito na. Iakit natin sa third floor. Doon, si taas doon sa maliwanag. Third floor yan.
Ito naman yung aso ko, si Summer. Ayan, nagbabantay. Napakabait ni Summer. Pag naglalaban, nandyan siya. Yan daw yung senyales na mahal ka ng aso. Eh, bakit naman hindi ako mamahalin eh? Araw-araw pinagluluto ko ng pagkain. Lagi ng gastos ko yata dyan. Araw-araw. At ay balon-balunan. Manok, pitso, manok. Bukod doon, meron pa silang dog food na bukod. O, di ba bababay dyan? Hindi naman siya nangingi, pero binibigyan ko masarap na kain. O ngayon, nung oras na, tanghalian. Pagkakain ng tanghalian yan, maya-maya. Pagkakyat ko, akyat din yan. Sabihin, kakain yan. O, ganyan lang po. Praise the Lord. Isa po ako senior citizen, 64 years old. 64, going to 65 na ako sa August. At stroke nurse po ako, stroke nurse, 6 na taon, 5 buwan. At PWD, itong tuhod ko, may tama ito dito. Dito lang naman, dito. Hindi naman ang buo, dito lang. Kaya, yan. Itong hagdanan na ito, 2 baitang. Exercise na po yan. Kung ilang beses ko makyat, ganun ka rin beses na bababa. Eh, exercise sa paya. Masakit. Kasi nga may tama yung tuhod. Kaya daan-daan. Sa hawat tulong ng Diyos, ano bang tawag din? Nakakahabante pa tayo sa buhay. Nakakapaglaba pa. Ako na po naglalaban ng damit namin. Sa kabila ng senior citizen ako. Eh bakit? Kaya pa naman eh. At hindi lang yun, exercise na rin yan. Kaya yan. Itong isa ko. Yung iba eh, na may kapasahan ng stroke, hindi may ganyan eh. Nakaganyan lang kami eh. Biyaya ng Diyos sa akin. Close open pa rin. No. Kaya magtaga lang po kayong manalangin. Ako lagi ko pinapayo sa kapwa ko stroke. Mga PWD. Lagi nyo pasalamatan ng Diyos. Alam nyo, huwag na kayong humingi sa Diyos. Magpasalamat lang kayo. Tama na. Alam mo naman Diyos ang kailangan mo. Mateo 6:8. Sabi ni Jesus, hindi ka pa nagsasalita. Lumalapit ka pa lang sa Diyos. Alam na ng Diyos ang kailangan mo. Hindi ka pa nagsasalita. Sabi ni Jesus ha. Eh bakit alam na? Eh lahat ng bagay sa meron ng tao, alam ng Diyos eh. Meron bang may tatago sa Diyos? Diyos nga yan. Kaya sabi ko nga, kahit na huwag ka nang humingi, pasalamatan mo lang, okay na. Mas maganda nga yung pinasasalamatan mo eh. Bakit? Inikilala mo siya. Oh, pero kung wala kang pasalamat, anong tawag sa'yo? Kontra ka sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi ka marunong magpasalamat eh. Nauutos pa akong magpasalamat. Oh. Unang Tesalonica 5:16, 17, 18. Sabi ni Pablo, magalak kayo. Oh. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Dapat kagalakan mo yung pasalamat sa Diyos. Hindi ka na nagpapasalamat eh. Reklamo ka pa. Kaya ang tawag sa inyo eh di Antichrist. Hindi mo pala naman Antikristo ka pala. Kala mo napakagaling mo. Okay, ito naman yung isang aso. Si Winter yan. Walay sila ng pagtulog pa. Yan kaibigan. Hanggang dito na lamang, nasa 3rd floor na. Thank you for watching. Yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.